Hello po, greetings mga kababayan. Saan man po kayo naroroon, no? Harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan o tinatalakay o natalakay sa ating mga videos, huwag po niyang maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for academic and information purposes only. Kung kayo po ay merong legal concerns, I always consult your lawyer in the community kasi yan man po, hindi na po tayo nagbibigay ng individualized na mga opinion, no, hinggil sa inyong usapin. Okay? So, alright. So, bago tayo magpatuloy, no, ay sa mabaguhan pa lang, okay? Ay wag po naman yung kalimutan na mag-i-click po yung subscribe, share, and like, no? Of course, sa mga viewers po natin, every time na may video po tayo, I always click yung share and like buttons natin. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag meron tayong mga updates, mga videos, ay duly notified po kayo at wala po kayong mamimiss, no, sa ating pag-usapan. At bukod pa doon, ang algorithm po kasi yung YouTube, tayo po ay malalagay sa kanilang prominent pages, no? Pag marami po ang nag-subscribe at nag-share and like sa mga videos po natin. Ang layunin natin po dyan ay upang maikalat po natin, no, ang legal na impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo kasi alam na po natin, napakarami po natin mga kababayan ngayon, no? Ang mga OFWs po natin, mga immigrants, no, nasa iba't ibang sulok na ng mundo. At excuse me, at iba-iba po ang ating mga time zones, no? So, at upang sila din ay may mapulot, no, na aral o kaalaman sa ating pinag-usapan. Kasi lagi natin sinasabi, ay alamang na pag may alam sa batas. At bukod pa rito, isa po sa maadhikain po natin, no, sa pagpalaganap ng legal na impormasyon upang sa ganon makapag-contribute po tayo, no, ng kaalaman na mapagbigay po ng magandang samahan, no, peace of mind, no, sa ating sarili. Hindi lang sa ating sarili, uugnayan natin sa ating kapwa at sa ating pamahalaan upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng prosperous and progressive nation. Okay? Kasi po, ay pag well-informed po ang ating mga citizens, at lalo na kung ito may kaalaman sa batas, magkaroon po tayo ng, at alam natin ang duties natin, rights and responsibilities natin, no, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating mahal sa buhay, okay, ay most likely we will not be on conflict with the law. Kung wala po tayong conflict with the law, less stress po yan at less gastos at matiwasay po ang ating pamumuhay. Okay? At kakaroon lang naman tayo ng problema minsan dahil medyo may ignorance po ang isang tao kung kaya niya, akala niya, halimbawa, ay ayos lang yung kanyang ginagawa kasi ito'y karapatan niya. Pero hindi niya alam na mali naman pala ang kanyang pagkaunawa rito. Kaya kuminsan nag-assert siya ng isang bagay dahil sa pagkaakala niya na nasa tama siya. Pero dahil hindi nga siya kulang siya sa kaalaman, kaya ganun na lang ang kanyang pananaw sa buhay. So pag tayo po ay well-informed, no, sa ating karapatan, sa batas po natin, most likely igagalang po natin ang ating kapwa. At pag ginalang po natin ating kapwa at gagawin po natin ating rights and obligations, no, sa ating kapwa, ay meron po tayong tinatawag na peace, no, sa ating sarili at ganun din sa ating community. All right? So yung po 'yon, okay? So bago tayo magpatuloy, no, I would like to, no, I hope you don't mind, ipo-promote ko lang po yung ating libro, no. Itong libro pong ito ay naisulat po natin, ito ay na-launch na po, no, bago lang po ito. Ito po siya, no. Ang title po niya ay Legal Handbook, no, A Daily Law Companion for All. Ito pong librong ito ay published, no, at distributed by Central Book, no. At kung gusto nyong umorder po, okay,
ay puntahan na po nyo sa kanilang website, no? Ito po ang website nila, www.central.com.ph, okay? At meron po ito pong Central Book ay leading store po ito sa mga legal books, no? Dito sa Pilipinas, no? Pwede kayong magbisita rito at makapag-order po kayo ng ating libro. Ang ating pong libro is intended primarily sa mga kahit na sino, no? Not necessarily doon sa may mga legal na background. This could be used by anyone, oh. May legal background man kayo, hindi. Or of course, this could also be used by lawyers as their handy reference kung mayroon po silang babasahin tungkol sa interested na topic. Ang topic po ng librong ito ay may kinalaman po sa mga batas, no? Na ang ating na-encounter po natin sa pang-araw-araw na buhay po natin. So, nandito na yung batas tungkol sa marriage, hiwalayan, adoption, support, no? At ganun din sa mga lupa, no? Sa pagpatitulo, sa paglipat ng titulo tungkol sa land reform, at meron po din dito yung about labor laws, no? Social legislations, no? At meron din dito yung mga special laws relating to business o investments, no? Na maaaring magamit po natin, no? At magkaroon tayo ng idea na may batas palang ganyan. So, if you would like to have a further readings, ay makakatulong po ito. Okay? Kumbaga sa this book will provide you a periscope, no? Ito pala, parang viewfinders ito na meron palang batas na ganyan, dahil ito po your selected abstract lang ito ng mga batas, you could do further readings, at least magkaroon na kayo ng idea. Okay? So ito po, no? Ulitin ko, ay legal handbook, no? Daily Law Companions for All. Okay? So mabibili po yan sa Central Books. Okay? So mayroon po silang branches dito sa Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila at Mandaluyong. And you could order, no? Online. Free delivery po, no? Ang sabi nila, pag-order po kayo. Okay? So, okay. So, next na pong libro na i-promote ko din po sa inyo ay yung sinulat po din natin, no? Ang tawag po dito ay yung SIPRA, the Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability. Ito po ay para sa mga abogado. Okay? So, yan po, no? Also, published and distributed by Central Books, no? At kanilang din pong website, ulitin ko po, www.central.com.ph. Okay? So, pwede po kayong order dito, okay? At meron din po silang pre-delivery. Pareho pong libro ay hardbound po ito, no? Kaya medyo matibay po sila, okay? Hardbound po ito, no? So, sana makakuha kayo ng kopya nito, lalo na yung isa, no? Because this is intended for lawyers. Yung iba, yung tinatawag nating itong legal handbook, no? Daily Law Companion for All, ay marami po kayo mga basic na impormasyon tungkol sa batas na mapupulot po rito. Alright? So, okay, so much for the commercial. Alright, so, ang ating pong sasagutin, no? Bibigyan ng daan sa episode nito ay sulat po sa atin ng isang sender po natin na ating pong tagapagsubaybay. Itago natin siya sa pangalang Emmanuel A. Sabi niya, okay. Ito pong sulat niya. Attorney, good day. Ask ko lang po, binigay ng may-ari sa amin at nagpagawa ng deed of sale yung lupa, okay? Nagpagawa ng deed of sale. Ngayon, pero hindi po namin naipatransfer sa pangalan namin. Almost 50 years na po kaming occupant sa lote. Ngayon, ay gustong kunin ng kamag-anak ng may-ari. May karapatan po ba sila na babawi yung lupa kahit deed of sale ang hawak naming papel? Okay. So ganito, Emmanuel, ang question kasi dito ay 50 years na daw nagkaroon ng bilihan,
at hindi nila na ipatransfer. At ang hawak lang nila, deed of sale. Now, may karapatan ba yung kamag-anak ng may-ari na maghabol? So 50 years na ang nakaraan, so let us presume na yung kamag-anak na sinasabi nito ay maaring heir ng may-ari, no? Or kung hindi man, successor in interest ng may-ari. Okay? Ngayon, okay, perspective muna tayo. Sabi mo, meron kayong deed of sale. Okay? Ano bang deed of sale? Ang deed of sale isa pong kasulatan na kung saan nagpirma po yung seller, nagpirma si seller at saka si buyer, na kung saan in consideration po sa naibayad ay inilipat ang pagmamay-ari ng property doon sa buyer. So in this case, meron kayong deed of sale. So, kahit na sabihin natin na hindi nito naparehistro dahil meron na kayong pinirmahang deed of sale, no? May-ari, at the time na nagpirmahan kayo, ang pagmamay-ari nito ay nailipat na sa inyo, Emmanuel, no? Kung kaya't kayo ay naging occupant na dyan in the concept of an owner for the last 50 years. Okay? Ang medyo may issue lang dito ay hindi nga ninyo naparehistro, no? Yung inyong bilihan. Alam po niyo, pag hindi natin naparehistro ang bilihan, no? Ay siyempre, wala pong tinatawag nating notice to the whole world, no? Na iba nang may-ari nito. In so far as the records of the Register of Deeds, no, is concerned, or sa assessor's office, ang pagmamay-ari nito ay ganun pa rin yung nagbenta sa inyo. Kung kaya siguro, nung namatay yung may-ari, naghalungkat yung mga heirs, no, at nalaman nila, may nakita silang titulo or tax declaration certificate na yung namatay, nilang kamag-anak ay may property palang naiwan. Okay? At hindi nila alam na ito pala ay naibenta na o nagkaroon na ng bilihan. Okay? Dahil hindi ninyo naparegister. But it doesn't mean na hindi po valid ang inyong deed of sale. Okay? So dahil may pinanghawakan kayong deed of sale, okay? You are occupying the land in the color of title. Okay? And the fact na you are already you have been there in the concept of an owner for the last 50 years on the basis of the deed of sale, kayo ay mayroong vested right na bilang may-ari. So kung maghabol man sila, ay maaari ninyong gamitin as evidence yung inyong deed of sale ng inyong pagmamay-ari. Bukod pa rito, dahil nakalipas na ang 50 years, no, na after nagkaroon ng bilihan, okay, at bigla na lang sumulpot itong kamag-anak ng may-ari at mag-claim sila, ang kanilang rights, kung mayroon man sila, ay prescribed na. Or in fact, dahil 50 years na, ay nagkaroon na ng latches dito. Ibig sabihin, tinulugan nila yung karapatan nila for the last 50 years, no? In fact, sa batas natin, more than 30 years lang. Ito, 50 years, ay hindi na nila ma-exercise ang anumang karapatan mayroong sila doon sa lupa, no? Kasi nagkaroon na ng prescription at latches. Ang batas, pinaparusahan po, no, ang hindi pagkilos at pagpatulog-tulog ng isang mamamayan ng kanilang karapatan upang maipatupad at ma-enforce yung kanilang karapatan sa loob ng panahon na tinakda ng batas. Kung wala silang ginawa for the last 30 years, okay, ay ibig sabihin nito, tinulugan nila. So may latches na sila. Kaya kung mag-file man sila ng claim, magagamit po ninyo ang inyong deed of sale plus yung inyong ang sinasabi nating latches o prescription upang sa ganun ay madependahan po ninyo ang inyong karapatan bilang may-ari. Ngayon, dahil hindi pa na-rehistro ito, ay dapat iparehistro ninyo yung inyong bilihan sa Register of Deeds. Okay? Ngayon, medyo masalimot siguro ito dahil una, kung may titulo ang lupa, okay, at wala sa inyo yung titulo, kakailanganin ng Register of Deeds ang titulo ng lupa. Okay? So, alamin nyo muna kung titulado ito o hindi. Kung hindi man ito titulado, ay tax declaration certificate lang, ay alamin din niyo kung mayroon ba, kung ang amildar ba nito ay updated. At since kayo yung
tumatayo may-ari na, we assume na binabayad ninyo ang amilyar dito. So kung binabayad ninyo, may resibo kayo, although nakapangalan sa dating may-ari, this will show proof na indeed you are occupying the property in the concept of an owner. Okay? Kasi binabayad ninyo. Okay? Ngayon, at ito maging basihan para mabigyan kayo ng sarili ninyong tax declaration certificate o yung titulo ng lupa. Okay? Ngayon, kung may titulong lupa at nawala na at hindi binigay sa inyo pero merong titulo, ay maaari naman kayong mag-file ng petition sa korte for the reconstitution of the lost title. Mag-execute muna kayo ng affidavit doon at i-file ito doon sa Register of Deeds, no? Kung assuming na titulado ito, and then after that, mag-file ka ng petition sa korte through your lawyer, no? For the reconstitution of the lost title. Ngayon, dahil matagal na itong hindi nyo napalipat, maghanda na kayo sa katakot-takot na penalty at interest charges na ipapataw sa inyo ng BIR, no? Kasi imagine 50 years na ang tandaan po natin na ang interest po nito ay surcharge automatic agad dyan 25%, tapos 20% compounded interest per annum, compounded po yun, no? 50 years. So baka pag siningil kayo, mas malaki pa ang value ng babayaran ninyong taxes, penalty at interest charges, no? Dahil 50 years na itong nangyari. But maganpanan, iparehistro po ninyo. Bayaran ninyo ang kaakibat ng mga taxes. Okay? Pag nabayaran ninyo ito, ay mabigyan kayo ng certificate authorizing registration o ICAR ng BIR na kakailanganin ninyo sa pagparehistro ninyo ng inyong deed of sale doon sa Register of Deeds. Okay? So, upang sa ganon, magkaroon ng basihan ang Register of Deeds na mai-cancel ang lumang titulo na nakapangalan doon sa may-ari at mapalitan ito ng panibagong title na nakapangalan sa inyo. Okay? So, yan po ang inyong gagawin. And again, I hope may lesson tayo na napulot, no, sa kwento sa atin ni Emmanuel. Okay? Na pag tayo bibili ng property, huwag kayong tumigil na ay may deed of sale na kami. Tapos na, hindi po. Kasi po, kahit na may deed of sale kayo, hindi kayo safe. Bakit? Kahit na may deed of sale kayo, kung wala naman sa inyo yung titulo, kahit nasa inyo yung titulo, what will prevent now yung owner na ibenta uli yung kanyang property? Pwede niyang ibenta yon. At dito, nagkakaroon ng double or multiple sale. May magsasabihin niyo, paano yun? Nasa buyer na yung titulo ng lupa nung binili. Alam nyo, kahit na binigay sa inyong original na title ng may-ari, okay? Nagbilihan kayo, okay? Binigay yung titulo, nagbayad ka, okay? Kampante kayo, may deed of sale na kayo, notarize, meron pa kayong titulo na original na sa inyo. Pwede bang gumawa ng milagro yung may-ari pag hindi nyo na-rehistro kaagad? Yes. Paano yung titulo? Madali na yun. Sasabihin lang niya, mag-execute lang siya ng affidavit of loss. Ipapile niya ito doon sa Register of Deeds. At pagkatapos, mag-file siya ng petition sa korte for the issuance of new reconstituted title. Dahil sasabihin niya, nawala yung kanyang titulo. Kayong unang nakabili, dahil hindi nyo pinarehistro, wala kayong kamuang-muang na yung palang titulong hawak ninyo ay na-cancelled na. Okay? Ninyo alam na iba na pala ang may-ari nito. Patulog-tulog lang kayo kasi kampante kayo na, ay may titulo kami, nasa amin. Okay? At may deed of sale pa. Pero hindi nyo alam na naibenta na ito. At yung nakabili, kung listo sila. At yung second buyer, listo sila. At naparehistro yung deed of sale sa inyo. At wala naman silang, hindi sila may tuturing na bad faith kasi pagkaalam nila ay sila yung first buyer at may titulo. Binili nila ito at naparehistro nila. Sino ba ang may better rights? Kayo yung unang bumili o yung second buyer in good faith na binili nila yung lupa at naparehistro doon sa
sa Register of Deeds, sila po ang mayroong karapatan, ang may priority in the order of priority, hindi po kayo, no? So tandaan po natin 'yan. So para maiwasan po natin yung mga technicalities na ganito, okay? So pag bumili kayo ng lupa, para iwas sa sakit sa ulo sa penalty at interest charges, be sure na bayad ang mga kaakibat na taxes. Ano 'yon? Capital gains tax. Sino mababayad? Yung seller. Why? Kasi yung seller ang may presumption ng batas na sila yung seller, sila yung may-ari, nakapag-gain sila, no, doon sa transaction. Kaya dapat magbayad sila ng capital gains tax. Maliban na lang kung merong usapan si seller at saka si buyer na gusto ng seller na neto ako, basta kayo nang bahala sa bayaran, no, ng mga taxes, lahat-lahat, dahil ibang usapan yun kasi may usapan kayo na yung buyer ang magbabayad sa lahat ng gastos. Okay? Otherwise, kung wala naman kayong usapan, at ito na ngayon, dapat bayaran ng seller. What if ang seller sasabihin niya, hindi, ayaw kong bayaran yan, wala akong pera. Anong gagawin ninyo? Di nakatenga ang inyong bilihan, hindi yung paparehistro. Kaya mapipilitan kayong magdukot sa bulsa ninyo upang magbayad ng capital gains tax. Kasi pag hindi nyo bayaran, hindi kayo mabibigyan ng certificate authorizing registration ng BIR. At pag wala kayo nito, hindi nyo maparehistro ang inyong bilihan. So, sino ngayon ang kawawa at dehado? Kayo. So, it is in the best of your interest as the buyer, siyempre, na maparehistro kaagad ang inyong deed of sale. Kaya mapipilitan kayong magbayad ng capital gains tax at saka yung documentary stamp tax. Of course, yung documentary stamp tax, no, transfer tax, registration fee, ang magbabayad talaga niyan ay yung buyer. Okay? So, sana yung the lesson na mayroon tayong napulot sa kwento sa atin ni Emmanuel ay magkaroon po tayo ng kaalaman dito, no? Pang sa ganon, pag ma-encounter tayong ganitong situation, kung hindi man kayo, mga kaibigan, kamag-anak ninyo, kakilala ninyo, ay mabigyan nyo ng kaakibat na impormasyon, no, tungkol sa itong usaping ito at maiwasan ang iyakan, no, o sisihan pagdating ng araw. Okay? So I hope na pagbigay po tayo ng kaalaman, no, legal na impormasyon sa episode nito at ako'y nagpapasalamat sa mga suportang binibigay nyo sa ating channel, no? Kung hindi po sa inyo, hindi po tayo tatagal ng ganito. At alam po niyo yung pag-subscribe, pag-increase ng subscriptions natin, na pag-click ninyong share and like, ay nakapagbigay po sa atin ng inspiration or encouragement na ipagpatuloy po yung ating adhikain. Okay? Otherwise po, ay hindi po tayo magpapatuloy na kasi po, alam na po ninyo, ay busy rin po tayo. Meron din po tayong mga professional commitments, no? At kahit paano, pag meron tayong opportunity na ganito, ay makapaggawa tayo ng video nito o makapag Q&A live po tayo. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo at harinawa, no? Saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? Regardless of your time zone. At I will expect to see you again in the next live streaming po natin or video po natin sa mga uploads po natin. Hanggang dito lang muna tayo. See you next time. Bye-bye.